Kailan ay walang kwenta ang mga Indio. Wala nang higit pa sa mga Indio sa kamamahan at pagwawalang bahala. Padre Damaso, hindi ba ninyo nababatid na tayo nasa tahanan ng isang Indio? Huwag kang mag-alala, si Tiago ay hindi nagpapalagay na isang Indio. Inuulit ko, wala nang makatalo pa sa kamamahan ng mga Indio. Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Nais ko may pakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng aking yumaong kaibigan. Ang ginoong ito ay kararating lamang buhat sa Europa. Buenas noches, amigos. Aba, siya ang dating kura ng aming bayan, si Padre Damaso, na matalik na kaibigan ng aking ama. Pagpatawad po ninyo, tila ako'y nagkamali. Hindi ka nagkamali, ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Inata, kayo po ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Opo. Binabati ko po kayo na maligayang pagdating sa inyong lupain at naway lalo kayong maging mapalad kaysa sa inyong ama. Maraming salamat po. Handa na po ang kapunan. Ikaw ba'y walang mga mata? Mayroon po, Ginang, at dalawang lalong mahusay pa kaysa sa inyong mga mata. Ngunit ako ay nakamasid sa inyong mahabang buhok. Ginoong Ibarra, sa halos 7 taon ninyong pamamalagi sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay ang inyong nakita? Nang mapag-aralan ko ang kasaysayan, lagi ko nakikita ng pag-iikos at kasaganan ng isang bansa na may tiyak makaugnayan sa kagipitan o kadayahan nito. At wala ka na bang nakita kung hindi yan? Hindi mo dapat inaaksaya ang iyong salapi upang matutuhan lamang ang malilit na bagay na yun. Ang sino pa mang bata ay dapat nakakaalam yan. Mga Ginoo, huwag niyong ipagtaka ang kapalayahan loob na pinapakita sa akin ng aming dating kura. Tulutan ninyo ako mga pagpaalam, mga Ginoo, sapagkat kararating ko lamang at may asikasuhin pa ako bukas. Lahat ay sa ngalang Espanya at Pilipinas. Huwag ka munang umalis, darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko na lamang po siya bukas. Ngayon ay may asikasuhin akong hindi dapat ipagbalinaw. Nakita na ninyo, yan ang mga nangyari sa mga kabataang pinapadala sa Europa. Akala nila ay sila ay may pinag-aralan na. Marapat lamang na ipagbawal ang pagpapadala ng kabataan sa Europa. Kayo po pala, Teniente. Binata, mag-iingat kayo. Matuto kayo sa karanasang sinapit ng iyong ama. Pagpatawad po ninyo, tila kayo may nalalaman tungkol sa aking ama. Maaari ba ninyo sabihin sa akin kung ano ang kanya naging palad? Hindi po ba ninyo nalalaman? Kagaya po ng pagkakalam ng lahat, ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Nabilanggo ang aking ama? Hindi kaya kayo nagkakamali lamang, Teniente? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Rafael Ibarra, siya ay pinagbintang ang erehe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari po ba ninyo sabihin sa akin kung ba't siya nakulong? Noon ay mayroong isang Kastilang mangmak at masamang ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya ay nangungulekta, minsan siyang pinagkatuwaan ng mga bata. Baby Bobo, ha! Iba't di siya marunong sulat para sa kaya nananalapis, ha! Tigilan niyo ako. Baka kung anong magawa ko sa inyo. Anong sabi niyo? Anong sabi mo? Nagbibiro lamang po. Bitawan mo siya! Hindi ko hahayaan saktan mo ang mga bata. Sa kasamaang palad, ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito, hinuli ang iyong ama at ikinulong. Pinagbintangan siya ng kung ano-ano at itinakwil ng lahat. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Kaya pala hindi sinabi sa akin ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko. Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw rin sa iyo, Ingo. Nandiyan po ba si Maria Clara? Basta na yung ganda Maria Clara. Nakapunta ka lamang sa Europa, tumamis na ang iyong pananalita. Marahil, maraming magagandang babae ang nahulog sa iyong mga pagkukula. Mahal ko, alam mo ako sa mapalad. Mapalad? Bakit? Dahil ba sa mga babae mo? Mapalad? Dahil pinagpasyahan natin ng mga babae na pinasarap. Tus, binola mo pa ako. Crisostomo, ako ba'y lagi mong naaalala? Hindi mo ba ako nag-imot sa iyong paglalakbay? Gayong napakaraming lugar ang iyong napuntahan at napakaraming tulad ng babae ang iyong napuntahan. Mahal ko sa Maria Clara. Kailan ba hindi ka nawarin sa akin sa katunayan nito? Naitago ko pala ito. Iyan ay dahil mahal ko. Sa katunayan nga ay naitatago ko pa rin ito. Tulad
Kailangan ko pang umuwi sa San Diego dahil bukas ay araw ng matatay. Sandali! Ialay mo ito sa iyong mga magulang. Maraming salamat. Mag-iingat ka, mahal na Crisostomo. Magpahinga na muna tayo, Crispin. Magkano ba ang kita mo ngayon, kuya? 2 piso, bakit? Nais ko kasing bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Naloloko ka na ba, Crispin? Di ba 32 piso ang binibintang nila sa'yo? Kahit isang taon ako magtrabaho, hindi ko mababayaran yun. Ngunit wala talaga ako ninakaw. Wala ako ninakaw, kuya. Kapag nalaman ka ni Inay, natatakot ako. Huwag kang matakot, Crispin. Hindi rin naman malalaman yun ng inay. Huwag kang mawalan ng... Basilio, magmulta ka ng 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo binabayaran ng iyong mga ninakaw. Ngunit wala ko talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa? Matagal na po namin hindi nakikita ang aming inay. Pagbigyan niyo na po. Kuya, tulungan mo ako! Huwag mo akong iiwan! Crispin! Ako'y ganun papatayin! Marahil ay gutom na ang mga anak ko. Hindi ko sila hahayaang magutom. Kaya naghanda ako ng masasarap na pagkain. May makakain na ba? Mayroon! Bilisan mo, ako'y nagugutom na. Oo, narito na. Wala nang natira. Ngunit paano ang mga anak mo? Bakit? Nagre-reklamo ka? Hindi, wala. Teka, nasa na ba yung mga batang yan? Nasa kumbento sila, pero uuwi na rin sila. Sandali, hindi mo ba sila hihintayin? Bakit? Inuutusan mo ako? Sa bahay na to, ako masusunod. Kawawang mga anak ko. Magsasaing na lamang ulit ako. Inay! Inay! Basilio! Anak ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Bakit ka sugatan? Inay, tumakas po ako sa kumbento. Takot po ako. At si Crispin po. Bakit? Anong nangyari kay Crispin? Nasaan na siya? Napagbintangan po siya. Nagnakaw. Hindi po siya makalis doon. Ano? Inaakusahan ng mabait kong si Crispin? Dahil lang ba mahirap tayo? Kailangan nating magdusa? Nay. Bakit, Basilio? Nagugutom ka? Heto, naghanda ako ng kanin at tawilis. Kumain ka, anak ko. Pero hindi po ako kumakain ng tawilis. Alam ko, anak. Ngunit, naghanda ako ng ibang ulam kanina. Ngunit, dumating ang iyong ama. Dumating si Tay. Dumating siya. Umalis din po agad, hindi po ba? Basilio! Patawad, Inay. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Bakit kaya ang tagal pang umuwi nila Basilio at Crispin? Siguro, nasa kumbento pa sila. Ay naku, pupuntahan ko na nga. Ikaw, nakita mo ba si Basilio at si Crispin? Ang mga anak ko? Sinong Basilio at Crispin? Wala akong kilalang Basilio at Crispin. Si Basilio at si Crispin! Yung anak ko, hindi mo ba sila kilala? Hindi. Kaya Clara, kung saan na kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Hindi ba't kararating lamang niya? Oo, pupunta siya dito at sabay kami mamamasyal. Hoy! Narito ka na pala, Crisostomo. Mari na ba tayong umalis, Marco? Kung yan ang nais mo.